King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 933. Pagkilos. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay orihinal na naglalaman lamang ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Sinusubukan lang niya ito at hindi inaasahan na magtagumpay. Ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa loob ng itim na kahoy ay nasisipsip sa kanyang kaluluwa, ngunit sa halip na mabuhay kasama ng God Tribulation Lightning, ito ay direktang sumanib sa kanyang kaluluwa. Para bang ang kaluluwa ni Zhao Feng ay mapapadalisay sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng sinaunang kidlat. Kasabay nito, bahagyang lumakas din ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Agad na naramdaman ni Zhao Feng ang kanyang kaluluwa na naging mas condensed, katulad ng pakiramdam kapag ang sinaunang aura ay sumanib sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay itinoon ni Zhao Feng ang kanyang atensyon sa iba pang 10 arena. Nagawa niya talagang pagsamahin ang dalawang magkasalungat na kapangyarihan. Bahagyang nagulat si Zhao Feng habang nakatingin siya sa labanan ni Luo Zun sa arena ng 8th Prince. Nakumpleto ni Luo Zun ang kanyang Little World, at ito ay lubhang kakaiba. Ang ilalim na kalahati ng kanyang Little World ay yelo habang ang itaas na kalahati ay apoy. Gayunpaman, hindi sila nakakaapekto sa isa't isa. Upang magawa ang ganoong bagay, nalampasan na ni Luo Zun ang karamihan sa mga matatandang emperor, at sa hitsura nito, malaki ang nakuha ni Luo Zun sa Divine Illusion Dimension sa pamamagitan ng pag-asa sa Spiritual Connection Rat. Sa ibang lugar, natrap ng isang iskolar sa arena ng 7th Prince ang isa pang Array Master at nanalo. Matatapos na ang mga laban para sa mga posisyon. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ng kaunti ang tungkol sa paglilitis para maging Crown Prince. Biglang tumunog ang boses ni Old Ying, at lahat ay napalingon sa kanya. Alam nila na alam ni Old Ying ang pinakamaraming impormasyon tungkol sa Imperial Tombs at ang laban para maging Crown Prince. Una, ang Draconic Providence ay isang pangunahing salik sa mga pagsubok at kung paano napagpasyahan ang nanalo. Dapat alam ninyong lahat ito. Alam ng lahat na ang pinuno ng Lord Dynasty ay maaaring tipunin ang Providence sa loob ng kanilang teritoryo at gamitin ito upang pagsamahin ang kanilang katayuan. Siyempre, ang mga itinalaga ng mga imperial ay nakatanggap din ng ilang Providence, ngunit ang mga normal na tao ay maaaring gumamit lamang ng bahagi ng kapangyarihan ng Providence habang ang mga may imperial na bloodline ay maaaring gawin itong Draconic Providence, na mas makapangyarihan at may higit pang mga diskarte. Kapag malapit nang mamatay ang mga eksperto sa imperial, dadalhin nila ang kanilang Draconic Providence sa ibang dimensyon, at pagkatapos ng daan-daang milyong taon, ang dimensyong ito ay magiging isang dimensyon na puno ng Draconic Providence. Ang Old Ying ay may magalang na tingin sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Nagulat ang lahat maliban kina Shi Yulei at Shen Jizi. Hindi nila alam na ang Great Gun Lord Dynasty ay naghari ng napakatagal na panahon, at inaabangan nila ang paglalakbay na ito sa isang dimensyon na puno ng Draconic Providence. Sinusuportahan natin ang 9th Prince. Hanggat nakakakuha tayo ng sapat na Draconic Providence, magagamit ito ng 9th Prince para makakuha ng halos walang katapusang kapangyarihan. Ang Old Ying ay may tame time na ekspresyon habang binibigyang diin niya ang puntong ito. Nandito silang 7 para suportahan ang ika-9 na prinsipe. Alam ito ng lahat, ngunit hindi nila alam kung gaano kahalaga ang puntong ito. Karamihan sa mga tao ay pumunta dito upang humanap ng kapalaran o mga mana o gamitin ang sinaunang dimensyon upang mahanap ang kanilang sariling breakthrough point. Kasabay nito, alam nila ang ibig sabihin ni Old Ying. Hanggat mayroong sapat na Draconic Providence, ang ika-9 na prinsipe ay magiging mas malakas. Sa madaling salita, maaaring maabot ng Emperor Level 9th Prince ang antas ng isang Sacred Lord o mas mataas pa sa pagdaragdag ng Draconic Providence. Kaya rin ng ibang mga prinsipe. Tandaan, ito ang laban para maging Crown Prince. Kung ang 9th Prince ang magiging Crown Prince, ang mga puwersa sa likod mo ay aani ng walang limitasyong benepisyo. Ang pagtaas at pagbaba ng 8 big families ay pangunahing nagmumula sa resulta ng paglilitis sa Crown Prince. Ang Old Ying ay nagsikap ng husto upang gawin ang lahat na handang tumulong sa ika-9 na prinsipe. Tila may naalala si Shi Yulei mula sa kanyang pamilya at mahinang tumango sa kanyang ulo.
Nadama ni Zhao Feng na ang paglilitis upang maging Crown Prince ay higit na isang laro matapos malaman ang ilan sa mga patakaran. Hindi na kailangang mag-isip ng isa, ang kailangan lang nilang malaman ay ang mananalo ay ang pangkat na may pinakamaraming Draconic Providence. Maaaring ang Providence ay nauugnay din sa kung sino ang maaaring makapasok sa Imperial Tombs. Biglang may naisip si Zhao Feng. Nagkaroon ng tiyak na tuntunin sa pakikipaglaban para sa mga posisyon. Ang paglilinang ng naghahaman ay hindi lalampas sa taong kasalukuyang may hawak ng posisyon. Ang ika-9 na prinsipe ay mayroon lamang 7 batik, at ang paglilinang ng bawat miyembro ay medyo mababa. Sa kabilang banda, ang ika-13 prinsipe ay may 12 pwesto. Walang imak ang iba. Ang simpleng impormasyong ito ay kumalat na sa buong mundo sa labas, ngunit hindi alam ni Zhao Feng ang tungkol dito. Tama, ang pagpasok sa dimensyon ay nangangailangan ng kapangyarihan ng Providence. Kung mas mataas ang paglilinang ng isang tao, mas kailangan ang Providence. Ito ang tuntuning itinakda ng mga imperial. Tumigil din sandali si Old Ying bago ipaliwanag ito kay Zhao Feng. Kung mas maraming suporta ang natatanggap ng isang prinsipe, mas magkakaroon sila ng tulong. Nangangahulugan ito na maaari silang kumuha ng mas maraming tao at mga taong may mas mataas na paglilinang. Ang mga puwersang sumusuporta sa ika-9 na prinsipe ay napakahina, kaya hindi niya madadala ang maraming tao. Sina Old Ying at Shi Yulei ay dalawang quasi-sacred lords, habang ang mga prinsipe ay niranggo sa nangungunang 5 halos lahat ay may mga tunay na sacred lords sa kanilang grupo. Ang negosasyon at recruitment ay mga pagsubok din para sa mga prinsipe. Walang magawa ang Old Ying. Bagaman iyon ang kasabihan, maraming nauugnay sa mga puwersang sumusuporta sa bawat prinsipe. Dahil ang ika-9 na prinsipe ay mababa ang kapanganakan at hindi pinapaboran ng Sacred Emperor, ang mga puwersang sumusuporta sa kanya ay hindi rin malakas. Meron ding ilang bagay, pero sasabihin ko sa iyo ang lahat pagkatapos nating pumasok. Nagsalita lang si Old Ying ng ilang simpleng bagay upang sa wakas ay malaman ni na Zhao Feng at Zhou Suer ang tungkol sa paglilitis upang maging Crown Prince. Agad namang naningkit ang mga mata ng iba sa dalawang ito. Ano ang iniisip nila sa pagsali sa paglilitis ng Crown Prince nang hindi nila alam ang pinakapangunahing mga patakaran? Natapos na ang mga laban para sa mga posisyon. Mahinang sabi ni Su Qingling. Sa sandaling ito, ang 10 prinsipe ay lumabas. Dahil sa sinabi ni Old Ying, lahat ay nakaramdam ng mabigat na kalooban. Naramdaman din ni Zhao Feng na kasali na siya ngayon sa isang sagupaan sa pagitan ng buong Lord Dynasty, ngunit kung ang 9th Prince ay mananalo, ito ay lubos na makikinabang sa Ocean Smoke Pavilion. 2 o 3 posisyon lamang sa kabuuan ang nagbago sa mga pangkat ng mga prinsipe na may mataas na ranggo. Ang mga pangkat na may pinakamaraming pagbabago ay nagmula sa mga prinsipe na napakababa ang ranggo. Dahil wala silang intensyon na labanan ang iba para maging Crown Prince, mas naging abala sila sa pagpili ng kanilang mga miyembro. Ang 7th ranked 9th Prince ay isang pagbubukod. Alam ni Old Ying na matagal nang nagsimula ang ika-9 na prinsipe ang kanyang paghahanda at nagsikap ng husto. Nagawa niyang magtiyaga sa buong oras na ito. Bagamat medyo mahina ang kabuoang lakas ng kanyang koponan, pumili siya ng mga elite mula sa mahihinang puwersang ito at personal na pumunta sa ibang mga lugar upang hikayatin ang mga tao. Halimbawa, personal na nagpunta ang ika-9 na prinsipe upang imbitahan si Zhao Feng 4 na taon na ang nakararaan. Boom! Isang pag-agos ng hindi nakikitang Draconic Providence ang lumitaw sa Imperial Palace at binago ang kulay ng langit at lupa. Ang bawat tao'y nadama ang isang paggulong ng walang limitasyong kapangyarihan. Kontrolado ng kapangyarihang ito ang lahat, kabilang ang kanilang buhay. Welcome sa trial para maging Crown Prince. Ngayong natapos na ang mga laban para sa mga posisyon, malapit nang magsimula ang paglilitis. Isang lalaking nakasuot ng Golden Dragon Robe ang nakatayo sa likod ng main hall ng Imperial Palace at nagsalita. Napapaligiran siya ng Draconic Providence, at ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa langit at earth sa tulong ng Draconic Providence. Sa tabi ng Sacred Emperor ay isang napakagandang babae na nakasuot ng koronang gawa sa ginto at jade. Nakasuot siya ng napakatingkad na damit na may mga phoenix na nakaguhit sa ibabaw nito.
Lumitaw ang ilang mahinang pinakamataas na aura sa loob ng malaking bulwagan. Weng! Isang stone tablet ang biglang lumipad palabas mula sa bulwagan. Nagpakita ito ng gininto ang liwanag habang lumilitaw sa itaas ng larangan ng martial arts. Ang gintong liwanag sa paligid ng stone tablet ay dahan-dahang bumagsak at dumapo sa harap ng lahat sa arena. Nang hawakan ng kamay ni Zhao Fang ang gininto ang liwanag, naging kulay abo, madilim na hugis dragon na jade pendant. Lahat ng iba pang malapit ay may parehong jade pendant sa kanilang mga kamay. Ang bawat 10 prinsipe ay may hawak na jade seal, na nagbigay ng malabong puting at gintong hugis dragon na liwanag na kumurap. Ito ang Dragon Jade, at ang Draconic Providence ay automatikong maiimbak sa loob. Ang mga prinsipe ay may pseudo Crown Prince Seal, na maaaring mag-evolve sa totoong Crown Prince Seal. Alam ni Old Ying na walang sino man sa grupo ang nakakaalam nito at ipinaliwanag ito sa kanila. Ang Dragon Jade sa ating mga kamay ay may kaugnayan sa pseudo Crown Prince Seal sa isang tiyak na antas. Weng! Ang batong tableta sa hangin ay nagsimulang umikot, at ang dumasusukat na Draconic Providence ng Imperial Capital ay nagsimulang magtipon patungo dito. Maraming mahiwagang mga guhit sa stone tablet ang nagsimulang lumiwanag, at nagsimula itong magningning ng isang sinaunang at mapanglon na aura. Nagsimula na ang pagsubok. Isang boses ang narinig mula sa malaking bulwagan. Nagawa nitong umalangaw-ngaw sa buong Imperial Palace kahit walang tulong ng Draconic Providence. Ho! Isang madilim na pilak na ilaw ang bumaril mula sa gitna ng stone tablet, at isang nakakatakot na spatial undulation ang pinakawalan. Mas maraming Draconic Providence ang sinipsip, at ang madilim na pilak na liwanag na ito ay bumuo ng isang magulong screen. Pumunta ka! Ang ika-4 na prinsipe at ang kanyang mga miyembro ng koponan ay sumulong. Si Xuan Yuanwen at isang Sacred Lord mula sa Sky Suspension Palace ang pinakamabilis nang pumasok sila dito sa isang flash. Ina, ako ang magiging Crown Prince. Tiningnan ng ika-13 prinsipe ang babae sa harap ng malaking bulwagan bago nagmamadaling pumunta sa spatial screen. Pumunta ka. Sumugod din ang 9th Prince patungo sa twisting screen, at sumunod din ang ibang mga prinsipe. Ang mga miyembro sa arena ay tumalon lahat sa screen. Elder Hongnan, tatalunan ko ang tinatawag na perpektong Blood Devil Sun Bloodline. Ang pulang buhok na lalaki mula sa Tai family ay naging bola ng apoy at pinasabog ang lahat para makapasok sa screen. Sinundan din ni Zhao Fang ang grupo at tumungo sa screen, ngunit biglang, lumitaw ang isang aura ng kamatayan sa tabi ni Zhao Fang. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Hindi siya gumamit ng lihim na pamamaraan para makapasok sa pinakamabilis na paraan, sumama lang siya sa iba. Hindi inaasahan ni Zhao Fang na may paputol sa linya at tumungo sa kanya na parang sinusubukan niyang pumasok bago si Zhao Fang. Labis na kinasusuklaman ni Zhao Fang ang aura na ito dahil ipinaalala nito sa kanya ang Emperor of Death. Gayunpaman, habang ang iba ay maaaring natatakot sa taong nakasuot ng itim, si Zhao Fang ay hindi. Inikat ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body at sinuntok sa tagiliran. Kung gusto ng taong nakasuot ng itim na pumila, kailangan nilang kunin ang suntok na ito mula kay Zhao Fang. Bilang isang dalubhasa na dalubhasa sa kaluluwa, ang pisikal na depensa ng taong nakaitim na damit ay hindi dapat masyadong malakas, kaya malamang na siya ay umatras. Ho! Tila bulag ang nakaitim na damit habang patuloy lang sa pag-usad. Itong tao. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang. Habang ang taong nakasuot ng itim na damit ay nagpahayag ng pakiramdam na gusto niyang pumatay sa linya, mayroong isang mahinang kaguluhan ng kaluluwa na naglalaman ng death intent na nagmumula sa kanya. King of Gods, Kabanata 934. Paghihiwalay. Tila bulag ang nakaitim na damit habang patuloy lang sa pag-usad. Itong tao. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang, habang ang taong nakasuot ng itim na damit ay nagpahayag ng pakiramdam na gusto niyang pumatay sa linya, mayroong isang mahinang kaguluhan sa kaluluwa na naglalaman ng death intent na nagmumula sa kanya. Boom! Dama po ang suntok ni Zhao Fang sa kaliwang braso ng taong nakasuot ng itim, ngunit kasabay nito, ang pag-atake ng kaluluwa mula sa taong nakasuot ng itim na damit ay umatake din sa kaluluwa ni Zhao Fang.
Ang God Tribulation Lightning ay kumislap sa dark purple na kaluluwa ni Zhao Feng at agad na winasak ang death intent na umatake sa kanyang kaluluwa. Kasabay nito, nabasag ng suntok ni Zhao Feng ang siko ng taong nakasuot ng itim at napunit ang mga itim na damit, na nagpakita ng isang payat at lantang braso. Ang braso ay natatakpan ng mga benda at may hindi mabilang na malalim na itim na anting-anting na mga marka na iginuhit sa kabuuan nito. Napaglabanan ni Zhao Feng ang pag-atake ng kaluluwa ng taong nakasuot ng itim habang ang taong nakasuot ng itim ay hindi ipinagtanggol ang kanyang sarili laban sa pisikal na pag-atake ni Zhao Feng. Malamig na umungol si Zhao Feng nang pumasok siya sa screen. Ang pagpilay sa isang braso ay para lamang maturuan ng leksyon ang taong ito na nakasuot ng itim. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nanlaki ang mga mata ng lahat nang hindi pa pumapasok. Nagsimulang gumalaw ang braso ng nakaitim na damit at gumalaw tulad ng dati. Nabawi rin ang itim na damit na natanggal at itinago ang kanyang braso. Nakita lang ni Zhao Feng ang kaunting bahagi nito dahil nakapasok na siya sa screen. Anong uri ng masamang pamamaraan iyan? Ang bilis ng kanyang paggaling ay mas malakas pa kaysa sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Tanga, hindi man lang yun pagbawi. Nakita mo ba ang mga damit na nakabawi pagkatapos na punatan? Ang pag-atake ng Death Soul mula sa taong nakaitim na damit ay hindi man lang nakasama kay Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang mga tao na hindi pa nakapasok sa Imperial Tombs ay ganap na natulala. Ang pagiging misteryoso at ang lakas na ipinakita ng taong nakasuot ng itim ay nagpa-attract sa lahat at tumangging lumapit sa kanya. Hindi rin dapat maliitin si Zhao Feng. Tinanggap niya ang pag-atake ng kaluluwa ng taong nakaitim na tao nang walang kurap. Kailangang malaman ng isa na ang quasi-sacred lord na si Tang Zi ay napatay nang walang anumang pagtutol sa pamamagitan ng pag-atake ng kaluluwa ng taong nakaitim na damit. Si Zhou Suer ay kabilang din sa grupong ito. Dahil siya ay isang doktor, hindi siya nagmamadali. Siya ang huling miyembro ng team ng Ninth Prince, at nakita niya ang eksenang ito. Brother Blackrobes, pumasok ka muna. Senior Blackrobes, mangyaring pumasok. Ang mga eksperto na papasok sa screen ay agad na umatras at nagsimulang ngumiti, ngunit ang kanilang mga likod ay basang-basa sa malamig na pawis. Zhao Feng. Isang garalgal na boses na nagpatindig ng balahibo ay nanggaling sa taong nakaitim na damit bago siya pumasok sa screen. Nasaksihan din ng iba't ibang puwersa ang eksena ng pakikipagsagupaan ni Zhao Feng sa taong nakaitim na damit. Natigilan sila at hindi makapaniwala. Ilan lamang sa mas malalakas na pamilya at puwersa ang tila may nahulaan. Isang elder mula sa Ground Demon Hall ang biglang may naalala, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot bago siya huminga ng malalim. Shua. Lumitaw si Zhao Feng sa isang sinaunang kagubatan at naramdaman niyang bumigat ang kanyang katawan at kaluluwa nang lumitaw ang isang pag-alon ng sinaunang presyon. Ito ay isang aura na dumaan sa sinauna at immemorial era. Naramdaman ni Zhao Feng na pumasok siya sa Ancient Dream Realm. Dahil sa aura ng Ancient Dream Realm sa loob niya, ang karamihan sa pressure sa katawan ni Zhao Feng ay biglang nawala, na parang nakilala ni Zhao Feng ang lugar na ito. Ang pressure dito ay mas mahina kumpara sa Ancient Dream Realm, at medyo naapektuhan lang nito si Zhao Feng. Nandito rin ang Ninth Prince at ang iba pang miyembro ng team. Napakalakas ng spatial pressure. Sinundan ni Zhou Suer ang mga yapak ni Zhao Feng, at bahagyang namula ang kanyang mukha nang dumating siya. Pakiramdam niya ay nahihirapan siyang huminga o kaya ay humakbang man lang. Masanay ka na. Sasagutin ng Dragon Jade ang mahinang Draconic Providence sa hangin, at magagamit mo ito para mapababa ang pressure na ipinapataw sa iyo ng dimensyon. Agad na nagpaliwanag si Old Ying, at huminto siya sandali nang tumingin siya kay Zhao Feng. Si Zhao Feng ay tila hindi nakaramdam ng hindi komportable, at tila siya ay lubos na katugma sa dimensyong ito. Ano ang nangyayari? Kahit na nilinang niya ang isang pamamaraan na nagpapalakas ng katawan at may mas malakas na pagtutol sa presyon, ang presyon dito ay napakalakas at maaaring itaboy ang lahat ng mga dayuhang bagay. Ang mga may mababang kultibasyon ay hindi makagalaw. Nakahiga lang sila sa lupa. Naramdaman din ng iba na iba ang sitwasyon ni Zhao Feng sa kanila. Maging si Shi Yulei, na isang body cultivator, ay naramdaman na ang hangin ay mabigat. Nandito na ang lahat. Ang ating Dragon Jades ay konektado sa pseudo-seal ng ika-9 na prinsipe,
kaya nakarating kami sa iisang lugar kahit na magkaibang oras kami pumasok. Mabilis na wika ni Old Ying. Ito ay malinaw na ang oras ay napakahalaga. Ang Dragon Jades at ang Pseudo Crown Prince Seal ay automatikong maa-absorb ang mahinang Draconic Providence sa hangin, ngunit dahil doon, ang ating kahusayan ay medyo mababa kung tayo ay mananatiling magkasama. Kinuha ng Old Ying ang kanyang Dragon Jade. Ito ay madilim at walang ilaw. Ito ay malinaw na ang lahat ng Draconic Providence sa malapit ay ganap na hinihigop. Ang orihinal na maliwanag na Pseudo Crown Prince Seal sa kamay ng Ninth Prince ay nagbibigay na lamang ng mahinang glow. Ito ay dahil ginamit lang nila ang Providence sa loob ng Pseudo Seal para makapasok sa Imperial Tombs. Nangangahulugang kailangan nating maghiwalay, sabi ni Old Ying sa isang solemn na tono. Nahulaan din ng lahat na mangyayari ito dahil ramdam nila kung gaano kahalaga ang Draconic Providence. Kung walang Draconic Providence, mapipigilan sila ng pressure ng sinaunang dimensyon na magpapababa sa kanilang battle power. Sa ilalim ng malakas na presyon ng sinaunang dimensyon, hindi sila makakalipad. Tanging ang mga Sacred Lord lang ang halos hindi makakalipad. Gayunpaman, kung ang isang tao ay may sapat na Draconic Providence, magagamit nila ito upang labanan ang presyon ng sinaunang dimensyon at pansamantalang lumipad sa hangin. Mayroon tayong 8 tao. Kaya ang paghahati sa 3 grupo ay pinakamahusay. Si Zhao Feng, Shen Jizi, at ako ay mamumuno sa 1 o 2 tao. Sino ang gusto ninyong makasama? Sinuri ni Old Ying ang grupo at nagmungkahi. Sina Su Qingling, Jing Kai, at Shi Yulei ay napahinto saglit. Wala silang hindi pagkakasundo kay Old Ying at Shen Jizi na namumuno sa isang grupo dahil pareho silang makaranasang matatanda. Dalubhasa si Old Ying sa pagsubaybay at pagdama, upang maiwasan niya ang panganib, habang si Shen Jizi ay alam ang panghuhula at maaaring hulaan kung nasaan ang panganib at kasawian. Ngunit bakit naging pinuno rin si Zhao Feng? Dahil ba siya ay isang beast tamer at nangangailangan ng proteksyon? Sasama ako kay Old Ying. Agad na pumunta si Jing Kai sa gilid ni Old Ying. Matapos masaksihan ang mga laban para sa mga posisyon, naramdaman ni Jing Kai na ang kanyang lakas ay katamtaman lamang sa mga miyembrong dalubhasa sa labanan. Si Old Ying ay isang quasi-sacred lord, at napaka-experience niya. Ang pagsunod sa kanya ay nangangahulugang magiging ligtas siya, at matututuhan din niya ang ilang bagay. Napatingin ang iba sa Ninth Prince, na nakatayo sa tabi ni Old Ying. Nangangahulugan ito na ang koponan ni Old Ying ay mayroon ng 3 tao sa kabuuan. Sasama ako kay Shen Jizi. Sabay na sabi ni na Shi Yulei at Su Qingling at agad na lumapit kay Shen Jizi. Hindi ko kailangan ng doktor. Agad na sabi ni Zhao Feng. Si Zhou Suer na lang ang natitira, ngunit wala na siyang silbi kay Zhao Feng. Ang katawan ni Zhao Feng ay napakatibay, at mayroon siyang Water and Wood of Wind Lightning upang pagalingin ang kanyang sarili at mabawi ang kanyang True Yuan. Mayroon din siyang Green Water Skylat Uses at 100 Origin Fruit Juice. Isang manggagamot ang huling bagay na kailangan niya. Sino mang iba pang miyembro ng pangkat ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa kay Zhou Suer. Ikaw. Namula ang mukha ni Zhou Suer sa kahihiyan. Nasaksihan niya ang palitan ni Zhao Feng at ng taong nakaitim na damit kanina, kaya kumpiyansa siya sa lakas ni Zhao Feng at naisip niya na magiging kapareha niya ito. Hindi niya inaasahan na bigla siyang tatanggihan ni Zhao Feng. Lahat kayo pwede pumunta. Sasama ako kay Zhao Feng ngayon. Tunog ng boses ni Zhou Suer. Dahil lang sa ayaw ni Zhao Feng ng manggagamot, nangangahulugan ba iyon na hindi siya makakakuha nito? Kung sinunod lang niya ang sinabi ni Zhao Feng, hindi ba't mas malaking pagkawala ng mukha iyon kaysa sa pagtanggi? Ayaw ni Zhou Suer na gawin ni Zhao Feng ang gusto niya, kaya agad itong lumapit sa kanya, na parang sinasabing tiyak na sasama siya sa kanya. Ang ibang mga miyembro ay tumingin kina Zhao Feng at Zhou Suer at medyo nahihiya. Bagamat may masamang impresyon sila kay Zhao Feng at hindi talaga siya gusto, hindi talaga ito angkop para sa Beast Tamer at sa Doktor, na parehong may mababang lakas sa pakikipaglaban, na magsama. Ang mga hayop sa loob ng Imperial Tombs ay naligo lahat sa mga sinaunang aura at Draconic Providence, na ginawa silang napakabangis at nakamamatay. Nagsalita ang matandang Ying habang nag-iisip kung ano ang gagawin. Kung ganoon nga,
kumilos na tayo. Ito ay bahagi ng mapa para sa Imperial Tombs, pati na rin ang ilang impormasyon tungkol sa paglilitis. Binigyan ni Old Ying ang lahat ng booklet na naglalaman ng impormasyon. Tara na. Si Shen Jizi ay nagbigay din ng isang mahinang ngiti habang kinuha ang booklet at naghanda na sa paglipat. Sina Shi Yulei, Su Qingling, at Jing Kai ay napatigil saglit. Mukhang sinang-ayunan ni na Old Ying at Shen Jizi, na parehong may karanasan, sa hindi balanseng duo na ito. Ano ang nangyayari? Hindi ba nag-aalala sina Old Ying at Shen Jizi na ang isang team na binubuo ng isang beast tamer at isang doktor ay mamamatay dito? Gayunpaman, dahil walang hindi pagkakasundo ang dalawa tungkol dito, wala rin silang masabi, kaya kinuha nila ang mga booklet at nagsimulang alalahanin ang impormasyon. Pinangunahan ni na Old Ying at Shen Jizi ang kanilang mga grupo at umalis. Bago umalis ang ika-9 na prinsipe, tumingin siya kay Zhao Fang. Brother Zhao, sa iyong pagpapakita sa Divine Illusion Dimension, ang Imperial Tombs ay hindi magiging masyadong mahirap para sa iyo. Siguradong mapoprotektahan mo si Sister Suer. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Malamang na napag-usapan na ito ni na Old Ying at Shen Jizi at sadyang ibinigay sa kanya ang doktor. Tiningnan ni Zhao Fang ang impormasyon at agad na naunawaan. Ang mga doktor ay karaniwang walang silbi sa mga unang yugto at maglalaro lamang mamaya. Mayroong maraming impormasyon sa loob ng booklet, kabilang ang kung aling mga lugar ang may mapanganib na mga hayop at kung aling mga lugar ang may mga mana na hindi pa nakuha ng sinuman. Gayunpaman, kailangan munang kumpirmahin ni Zhao Fang ang kanyang lokasyon. Tumalon si Zhao Fang sa hangin at dumapo sa tuktok ng isang malapit na puno. Pagkatapos tumalon sa himpapawid, si Zhao Fang ay tumaas ng isa pang ilang metro at tumingin pababa gamit ang kanyang God Spiritual Eye upang makita ang lahat sa loob ng ilang dosenang libong milya. Nakita pa ni Zhao Fang ang ilang iba pang mga figurine na halos 10,000 milya ang layo. Si Zhou Suer ay natulala habang nakatingin kay Zhao Fang, na lumulutang sa himpapawid. Maaari kang lumipad dito. Gulat na tanong ni Zhou Suer. Ang kanyang Dragon Jade ay hindi pa nakakakuha ng anumang Draconic Providence, at hindi niya napigilan ang pressure ng dimensyong ito. Nahirapan siyang maglakad, ngunit tila si Zhao Fang ay nasa kanilang orihinal na dimensyon. Madali siyang tumalon at lumutang sa hangin. Paano nagawa ni Zhao Fang ang ganoong bagay nang walang anumang Draconic Providence? Hindi sumagot si Zhao Fang kay Zhou Suer. Ikinaway niya lamang ang kanyang kaliwang kamay, at lumitaw ang isang higanteng ibong yaw at lumipad sa malayo. Ang yaw bird na ito ang karaniwang nagpoprotekta sa mga prutas ng Ancient Dream Realm, at isa na itong Late Stage King. Dahil ito ay isang nilalang mula sa Ancient Dream Realm, ganap itong hindi naapektuhan ng mga batas ng langit at lupa sa Imperial Tombs, at maaari talaga itong lumipad ng mas mabilis dito. Ang sinaunang at mapanglo na aura na nagmumula sa katawan nito ay natakot sa lahat ng kalapit na hayop na lumilipad sa hangin. King of Gods, Kabanata 935. Dragon Jade Protection. Matapos kumpirmahin ang kanyang lokasyon at suriin ang lahat ng posibleng panganib sa malapit, si Zhao Fang ay bumaba sa lupa. Nasa gilid tayo ng Imperial Tombs, na hindi masyadong delikado. Ang pamana ng Sacred Lord Darksky ang pinakamalapit na pamana sa atin. Ginamit ni Zhao Fang ang impormasyon upang tumugma sa kanyang mapa. Ang mga mana na malapit sa mga gilid ay karaniwang mababa ang ranggo, ngunit hindi lamang sila nababahala sa mga mana. Gusto rin nila ng Draconic Providence. Ang mga mana ay naglalaman ng natitirang Draconic Providence ng isang imperial na Sacred Lord, at kung ang isang tao ay nagtagumpay sa pagsakop sa mana, hindi lamang sila makakatanggap ng aktwal na mana mismo, sila ay makakatanggap din ng Draconic Providence nito. Sa isang individual na antas, mas pinapahalagahan ni Zhao Fang ang mga mapagkukunan at mga bagay sa funerary. Pumunta muna tayo sa mana ni Sacred Lord Darksky. Si Zhao Fang ay nagsimulang sumulong ng mabilis habang si Zhou Suer ay naghahanap pa rin ng Darksky Inheritance sa mapa. Hoy, hintayin mo ako. Si Zhou Suer ay bahagyang nagsisisi sa kanyang desisyon. Nakagalaw si Zhao Fang nang walang anumang problema, ngunit pakiramdam niya ay gumagalaw siya laban sa isang malakas na hangin. Ang sinaunang aura sa paligid niya ay patuloy na tumatama sa kanya,
at hindi niya naabutan ang mga yapak ni Zhao Fang. Nang marinig siya, lumingon si Zhao Fang. Bilang isang imperial na prinsesa, si Zhou Suer ay tiyak na hindi dumanas ng labis na paghihirap, at siya ay lubhang mahina. Dagdag pa sa katotohanan na siya ay isang doktor, ang kanyang katawan ay mas mahina kaysa sa karamihan sa mga normal na emperor. Ikinaway ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang kamay at tinawag ang higanteng sawa. Naghanda si Zhao Fang para dito. Inilagay niya ang dalawang nilalang mula sa Ancient Dream Realm sa Misty Spatial World. Umupo, sabi ni Zhao Fang. Nagbago ang ekspresyon ni Zhou Suer. Habang ang sawa na ito ay isang late-stage king lamang, ang mabangis at nakamamatay na aura na pinalabas nito ay nagpalundag sa kanyang puso. Gayunpaman, kahit na ang ahas ay mabangis, kinailangan ni Zhou Suer na umupo dito. Sa sandaling umupo siya sa python, naramdaman ni Zhou Suer ang pagbaba ng pressure ng dimensyon, at naisip niya na ito ay lubhang kakaiba. Ang berdeng batik-batik na ahas ay napakabilis, at ang paglalakbay ni Zhou Suer ay napakadali. Kung titignan, hindi masamang makipagsosyo sa isang beast tamer. Zhao Fang, mayroon ka bang ibang mga kabayo? Ipagpapalit kita. Si Zhou Suer ay walang kabusugan. Ang ahas ay mas mabilis pa kaysa kay Zhao Fang. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa isang malawak na kagubatan, at nalaman ni Zhao Fang na maraming prutas sa mga puno. Pumili si Zhao Fang ng mag-asawa at siniyasat sila ng kanyang kaliwang mata, ngunit ang mga epekto nito ay hindi malapit sa mga bunga ng Ancient Dream Realm. Mayroon lamang silang halos 100 ng mga epekto. Halika, kumain ng dalawa. Inihagis ni Zhao Fang ang mga prutas kay Zhou Suer. Bagamat hindi masyadong epektibo ang mga ito at hindi naglalaman ng maraming sinaunang aura, dapat pa rin nilang tulungan si Zhou Suer na pataasin ang kanyang resistensya laban sa pressure. Sa puntong ito, ang Dragon Jade ni Zhou Suer ay medyo mas maliwanag, malamang mula sa pagsipsip ng Draconic Providence sa hangin noong sila ay naglalakbay. Zhao Fang, hindi ba medyo malayo ang ruta natin? Tanong ni Zhou Suer. Tama, medyo malayo na tayo. Hindi sumang-ayon si Zhao Fang. Bakit? Naguguluhan si Zhou Suer. Bakit gusto nilang lumihis sa landas? Dahil may mananakawan tayo. Nagpakita ng masamang ngiti si Zhao Fang. 3 figure ang biglang tumalon mula sa gilid at nakita sina Zhao Fang at Zhou Suer. Si Zhao Fang ay may malabong ngiti habang si Zhou Suer ay tumigil sandali. Ang tatlo ay labis na nag-iingat, ngunit nagpakawala sila ng hininga matapos makita na ito ay sina Zhao Fang at Zhou Suer. Mga miyembro lang ito ng team ng Ninth Prince. Lamambat ang ekspresyon ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dilaw na Amerikana. Sila ay mula sa grupo ng Sixth Prince, na nasa ika-8 ranggo, na hindi gaanong naiiba sa ranggo ng ika-9 na prinsipe. Natakot lamang sila sa mga koponan mula sa mga prinsipe na nireranggo sa nangungunang 5. Hindi ba ito si Grandmaster Beast Tamer Zhao Fang at ang doktor? Bakit kayo pagsasamahin ng Ninth Prince? Isang henyo ng mga nakababatang henerasyon ang lumakad sa harap ni na Zhao Fang at Zhou Suer na may mapagmataas na ekspresyon, at ang kasakiman ay sumilay sa kanyang mga mata. Ang Sixth Prince ay walang intensyon na lumaban para sa Crown Prince, kaya lahat ng kanyang mga miyembro ay dalubhasa sa labanan. Pumasok sila sa Imperial Tombs para humanap ng personal na kapalaran, at lahat sila ay mga dalubhasa na may malakas na kapangyarihan sa labanan. Alam ng lalaking nakasuot ng dilaw na Amerikana kung ano ang kinukuha ng kanyang kasama. Ibigay mo ang iyong mga kayamanan, mga mapagkukunan, at ang Draconic Providence sa iyong Dragon Jades, at hahayaan kitang umalis. Umungal ang lalaking nakasuot ng dilaw na Amerikana. Ang ikatlong miyembro ay isang Elder in Black, at agad niyang pinadalhan ng mensahe ang dalawa pa. Itong Zhao Fang ay hindi dapat maliitin, at si Zhou Suer ay isang imperial na prinsesa. Diretso na lang tayo sa Dark Sky Inheritance. Ang elder na nakaitim ay pumasok sa Imperial Tombs ilang sandali, kaya nasaksihan niya ang palitan ni Zhao Fang at ng taong nakaitim na damit at bahagyang natakot kay Zhao Fang. Gayunpaman, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dilaw na Amerikana at ang junior ay parehong ngumisi. Gaano man kalakas si Zhao Fang, isa lang siyang beast tamer. Para naman kay Zhou Suer, siya ay isang doktor, kaya ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay maaaring ganap na balewalain.
Higit pa rito, kumukuha lang sila ng ilang item mula sa kanila, kaya bakit kailangan nilang matakot sa pagkakakilanlan ni Josuer? Tiningnan ni Josuer si Zhao Feng nang may paninisi. Alam niyang may panganib dito pero napunta pa rin dito. Ang tatlong ito ay pawang mga emperor, at mayroon silang kapangyarihan sa pakikipaglaban ng walang kapantay na mga emperor. Gusto mong manakawan ng tatlong emperor mag-isa. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa katotohanang maaaring kunin ni Zhao Feng ang kanyang mga espiritual na alagang hayop upang lumaban, nakaramdam ng kaunting kumpiyansa si Josuer. Hihihi, napaatras ka. Ako ang nagnanakaw sa'yo. Ibigay ang lahat ng iyong mapagkukunan, kabilang ang Dragon Jades. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Nang marinig ang sinabi ni Zhao Feng, ang batang henyo at ang lalaking nakasuot ng dilaw na Amerikana ay tumigil saglit bago humagalpak sa tawa. Ha 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 ha. Isang beast tamer ang nang-ahas na magsabi ng ganyan. Magnakaw sa kanilang tatlo. Narinig nila na si Zhao Feng ay may napakalakas na alagang hayop, ngunit hanggat iniiwasan nila ito at natalo lang ang may-ari, anong uri ng banta ang maaaring idulot ng kanyang espiritual na mga alagang hayop? Naging apurahan ang ekspresyon ng matanda na nakaitim. Kung ayaw mong ibigay ang iyong mga kayamanan, gagawin ko lang na sayangin mo ang nag-iisang pagkakataon ng proteksyon mula sa iyong Dragon Jade. Ang batang henyo ay malamig na humagulgol at nakaramdam ng hindi kasiyahan. Ang bawat Dragon Jade ay naglalaman ng isang nakatagong array na maaaring makatulong sa may hawak nito na makatakas sa panganib ng isang beses. Pagkatapos gamitin ito, makakapag-teleport sila sa gilid ng kanilang prinsipe. Nangangahulugan ito na, kung ginamit ni Zhao Feng ang nakatagong array sa Dragon Jade, lilito si Zhao Feng sa tabi mismo ng Ninth Prince. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan ng mababang rate ng pagkamatay sa Imperial Tombs. Kahit na may nasa panganib, magagamit nila ito para bumalik sa tabi ng kanilang prinsipe, ngunit isang beses lang. Pumunta ka. Nanlamig ang mga mata ng lalaking nakasuot ng dilaw nang lumitaw ang isang mahabang gintong talon sa kanyang kamay. Kung hindi nila gustong ibigay ang kanilang mga gamit, pipilitin lang niya silang gamitin ang protective array sa kanilang Dragon Jades. Ang batang henyo ay nagsimula na ring ay circulate ang kanyang True Yuan. Ang nakatatandang nakaitim ay nakaramdam ng kawalan ng kakayahan at kailangan ding kumilos. Umaasa siya na kayang talunin ng tatlo si Zhao Feng. Inilabas ng tatlong emperor ang lahat ng kanilang kapangyarihan, ngunit ang kanilang magnificent power ay sumasakop lamang ng ilang daang metro, at ang pag-alo ng kanilang True Yuan ay napakahina. Ang kapangyarihan ng bawat isa ay pinaghihigpitan ng presyon ng Imperial Tombs, kaya maaari lamang nilang gamitin ang ika-20 ng kanilang buong lakas sa labanan sa mga unang yugto. Illusion Maze Domain. Sinuntok ni Zhao Feng, at nawalan ng malay ang tatlong emperor nang mawalan sila ng malay at lumitaw sa isang sinaunang lungsod. Nawalan sila ng ganap na kontrol sa kanilang mga katawan. Kasabay nito, ang malakas na pisikal na pag-atake ni Zhao Feng ay nagpaubo sa kanila ng dugo. Soul Chains. Isang surge of eye intent ang namuo sa kaliwang mata ni Zhao Feng, at ang mga transparent na malakristal na chain ng dark purple na kidlat ay dumaan sa kanilang mga kaluluwa at naggapos sa tatlong emperor. Ang mga kaluluwa ng tatlong emperor ay hindi makagalaw matapos mabigkis ng soul chains. Huwag. Ang nakatatandang nakaitim ay maaari pa ring lumaban ng kaunti, at naghanda siyang gumamit ng isang lihim na pamamaraan. Ang God Tribulation Lightning ay kumikinang sa dark purple na tanikala ng kidlat at napasigaw ang tatlong emperor bago nawalan ng malay. Plop! Bumagsak ang tatlo sa lupa. Ang soul intent ni Zhao Feng ay umabot na sa antas ng Sacred Lord, kaya maaari niyang bantaan kahit ang Sacred Lords kapag ginamit niya ang kanyang soul secret techniques. Dagdag pa sa katotohanan na ang tatlong emperor ay hindi man lang magamit ang karamihan sa kanilang kapangyarihan dahil sa pressure ng dimensyon, wala silang nagawa laban kay Zhao Feng. Nakaupo si Josuer sa likod ng higanteng sawa na may pagtataka. Noong una ay inakala niya na si Zhao Feng ay magpapatawag ng isang espiritual na alagang hayop, ngunit gumamit lamang siya ng isang suntok at isang sulyap upang talunin ang tatlong emperor. Hindi nakakagulat na hinayaan ni Old Ying at ng ika-9 na prinsipe si Zhao Feng na maging pinuno. Hindi lang siya isang Grandmaster Beast Tamer. Ang kanyang personal na lakas ay hindi rin kapani-paniwala.
Dagdag pa sa palitan ni Zhao Fang at ng taong nakasuot ng itim, mas naniwala si Zhou Suer kay Zhao Fang. Ang battle power ni Zhao Fang ay maihahambing man lang sa taong nakasuot ng itim, na pumatay ng isang quasi-sacred lord. Hindi pinatay ni Zhao Fang ang tatlong emperor, hinimatay lang niya sila. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang kanilang mga gamit. Ang tatlong ito ay galing sa malalakas na puwersa, kaya halatang marami silang kayamanan. Bakit gusto mo ang Dragon Jades nila? Hindi mapigilan ni Zhou Suer na maging curious nang makita niyang inalis ni Zhao Fang ang kanilang Dragon Jades. Ang Dragon Jade ay naglalaman ng isang nakatagong array na mag-teleport ng may-ari sa kanilang prinsipe. Nangangahulugan ito na, kung pinaplano ni Zhao Fang na gamitin ang array sa Dragon Jades na ito, darating siya sa tabi ng Sixth Prince. Maaaring hindi sapat ang isang Dragon Jade para mag-imbak ng Draconic Providence. Sagot ni Zhao Fang. May limitasyon sa kung gaano karaming Draconic Providence ang kayang iimbak ng bawat Dragon Jade, ngunit hindi gaanong tao ang nakaabot sa limitasyong ito sa paglipas ng mga taon dahil kailangan ng isa na gumamit ng Draconic Providence para labanan ang pressure ng dimensyong ito, at ang mga laban ay nangangailangan din ng malaking halaga ng Draconic Providence upang mapataas ang lakas labanan ng gumagamit. Maaari rin nating pagnakawan ang Sixth Prince kung kailangan natin. Nag-isip sandali si Zhao Fang bago sinabi. Habang si Zhao Fang ay mukhang mayabang, ang kanyang sinabi ay teknikal na lohikal. Gayunpaman, halos mahulog si Zhou Suer sa berdeng batik-batik na sawa nang marinig niya iyon. Gusto mong magnakaw ng isang prinsipe? Hindi makapaniwalang tanong ni Zhou Suer. Kailangang malaman ng isang tao na ang mga prinsipe ay binabantayan ng pinakamalakas na eksperto, at ang mga prinsipe mismo ay maaaring gumamit ng Draconic Providence upang mapataas ng kaunti ang kanilang sariling lakas. Hindi ngayon. Kung ikukumpara sa Draconic Providence, gusto ni Zhao Fang ng resources. Ang mga mana ng isang Sacred Lord ay malinaw na magkakaroon ng maraming kayamanan, hindi pa banggitin na ang mga Sacred Lord na inilibing dito ay pawang mga imperial. Umalis agad ang dalawa pagkatapos kunin ang lahat. Ang tatlong emperor ay nagpumiglas at nakatayo pagkaraan ng ilang sandali. Ano ang nangyayari? Bakit ang lakas niya? Natigilan ang batang henyo. Natalo niya tayo sa isang suntok at isang soul technique lang. Hindi makapaniwala ang lalaking nakadilaw. Hindi mo ba napagtanto na ang pag-atake ng kaluluwa ni Zhao Fang ay napakalakas at halos hindi naapektuhan ng mga paghihigpit ng Imperial Tombs? Huminga ng malalim ang nakatatandang nakaitim. Agad namang natulala ang dalawa pa. Paano naging posible iyon? Gayunpaman, nang pag-isipan nila ito, napagtanto nila na ang mga salitang iyon ay totoo. Ang soul intent ni Zhao Fang ay hindi pa napigilan ng Imperial Tombs, at lubos silang nadurog nito. King of Gods, Kabanata 936. Pagkawasak. Zhao Fang, hindi ka ba pinipigilan ng sinaunang sukat na ito sa anumang paraan? Si Zhou Suer ay labis nang naghinala, at pagkatapos ng labanang ito, mas naging sigurado siya. Naramdaman niya ang soul intent ni Zhao Fang pabalik sa Saint Herb Pavilion, at pakiramdam niya ay halos pareho lang ito ngayon. Pinipigilan ako nito sa isang tiyak na antas. Sagot ni Zhao Fang. Ano man ang mangyari, ang dimensyon ng Imperial Tombs ay isa pa ring makapangyarihang dimensyon na naiwan noong sinaunang panahon. Kahit na si Zhao Fang ay sumanib sa ilang sinaunang aura, hindi ito tulad ng siya ay nanirahan sa Ancient Dream Realm. Nagkaroon lang siya ng nakuhang pagtutol dito. Nagamit ni Zhao Fang ang halos kalahati ng kanyang kabuoang lakas sa labanan sa Imperial Tombs. Sa kabilang banda, ang mga taong kakadating lang ay magagamit lamang ang ika-20 ng kanilang buong lakas sa labanan. Ang bawat isa ay nangangailangan ng ilang oras upang masanay sa lugar na ito bago nila magamit ang higit pa sa kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kung mas mataas ang paglilinang ng isang tao, mas mabilis silang umangkop. Sa makatuwid, sa loob ng ilang panahon, si Zhao Fang ay karaniwang hindi magagapi sa Imperial Tombs. Nakarating na tayo sa Dark Sky Inheritance. Huminto sina Zhao Fang at Zhou Suer. May isang pasukan sa ilalim ng lupa na hindi kalayuan sa kanila, at ito ay may mga senyales ng pagpasok ng mga tao matagal na ang nakalipas. Ang Draconic Providence sa hangin ay mas makapal, at ang suction force ng Dragon Jade patungo sa Draconic Providence ay naging mas malakas.
Dark Sky Inheritance. Ang pamana na ito ay matagal nang natagpuan, at habang ito ay isang mababang rank na pamana, walang sino man ang nakayanan na masakop ito. Direktang pumasok sina Zhao Feng at Zhou Suer, at ang huli ay nakakalakad na sa lupa ng maayos. Ang mga prutas at ang sinaunang aura na nagmumula sa berdeng batik-batik na ahas ay nagpapahintulot kay Zhou Suer na mabilis na umangkop sa presyon sa isang tiyak na antas. Sa sandaling lumakad ang dalawa sa ilalim ng lupa, alam ni Zhao Feng na ang lahat sa paligid nila ay isang dimensyon sa pagitan ng katotohanan at ilusyon. Nakapasok na sila sa little world ng Sacred Lord bago sila namatay. Ang lahat ng nasa harap nila ay paminsan-minsan ay nagiging maliwanag, pagkatapos ay lumabo sa ibang mga oras. Sina Zhao Feng at Zhou Suer ay dumating sa kulay abong dimensyon. May 4 na malalaking estatwa sa dimensyon, at lahat sila ay biglang nagmulat ng kanilang mga mata habang kumalat ang isang surge ng Emperor-level aura. Kailangan kong harapin ang 4 na Emperor sa simula pa lang, at ang lupa ay tila may malalim na hanay na nakaguhit dito. Inilibot ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang lugar. Ang 4 na Emperor na ito ay talagang medyo mahihirapan para sa mga eksperto na kara-rating lang na magagamit lamang ang ika-20 ng kanilang lakas. Hindi nakakagulat na mayroong higit pang mga hindi nasakop na mana malapit sa mga gilid ng Imperial Tombs. Hindi lamang ang mga mana sa gitna ay mas mataas ang ranggo, at sa gayon ay mas kakaunti, ngunit ang mga kalahok ay magsisimula lamang na lumipat patungo sa gitna kapag sila ay umangkop sa dimensyon at aktwal na magagamit ang kanilang lakas labanan. Zhao Feng, ang pamana na ito ay medyo mahirap. Sigurado ka bang malalampasan mo ito? Medyo naguluhan si Zhou Suer. Hindi niya talaga alam ang tunay na lakas ni Zhao Feng. Malampasan. Hindi ako masyadong kumpiyansa. Matapat na sabi ni Zhao Feng, at tumango si Zhou Suer. Talagang medyo mahirap para sa isang tao, ngunit kung tumulong siya, maaaring magtagumpay sila. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Zhao Feng ay nagpasindek muli sa kanya. Ngunit mayroon akong tiwala na sirain ito. Nagniningning ang tuwa sa mga mata ni Zhao Feng. Boom! 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 Dumagundong ang 4 na estatwa at naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Whoosh! Lumipad sa hangin si Zhao Feng. Panahon na para subukan ang aking little world. Napangiti si Zhao Feng habang ipinapaikot niya ang kanyang layunin, at isang nakakatakot na pag-akyat ng kapangyarihan ang pumuno sa hangin, na naging dahilan upang ito ay maging magulo. Boom! Ho! Isang madilim na dimensyon na nabuo mula sa mapanirang hangin at kidlat ang lumitaw sa hangin. Kailangang malaman ng isang tao na ang little world ng Sacred Lord ay hindi isang tunay na dimensyon, kaya kung may isa pang little world na lilito dito, ito ay magiging labanan para sa teritoryo sa pagitan ng dalawang panig. Boom! Boom! Nagsimulang kumaluskos ang hangin habang nabasag ang lupa. Ang little world ni Zhao Feng ay nilikha sa Ancient Dream Realm, kaya sa isang tiyak na antas, masasabing ito ay ginawa mula sa Ancient Dream Realm. Sa madaling salita, halos hindi ito naapektuhan ng Imperial Tombs. Weng! Inilibot ni Zhao Feng ang kanyang Sacred Lightning Body at ibinuhos ang True Yuan of Wind Lightning sa loob ng kanyang Crystal Core na dimensyon sa Little World. Ang dalawang munting mundo ay nagsimulang mag-away sa isa't isa. Sacred Lightning Dominating Punch. Lumipad sa himpapawid si Zhao Feng at nagpadala ng 2 gintong kamao patungo sa Little World ng mana. Basag. Sa pinagsamang puwersa ng kamao ni Zhao Feng at ng Little World, isang higanteng bitik ang lumitaw sa hangin at nagsimulang lumaki. Boom! 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 Ang kulay abong Little World ay agad na nabasag, at ang makapangyarihang sacred power ay lumikha ng isang bagyo habang ito ay tumatagos sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, ang Little World ni Zhao Feng ay agad na sumanib sa hangin at kinuha ang kontrol sa mga batas at layunin, hinaharangan ang lahat ng pinsala sa labas ng kanyang Little World. Ang kapangyarihan ay hindi masyadong masama. Lubhang nasiyahan si Zhao Feng. Ang Little World ng Sacred Lord Dark Sky ay matagal nang narito, kaya mahina ang pundasyon nito. Wala ring kumokontrol dito kaya parang patay na bagay. Ito ay mas matatag kaysa sa isang normal na Little World ng Sacred Lord, ngunit ito ay mahina pa rin. Si Zhou Suer ay lubos na nabigla habang nakatayo siya sa Little World ni Zhao Feng. Umihip ang hangin, at kumidlat sa langit at lupa.
Ang lupa ay napuno ng itim na kahoy habang ang mga arko ng kidlat ay kumikislap. Ito ang Little World ni Zhao Fang. Dahil sa layunin ni Zhao Fang, hindi siya naapektuhan ng Little World, ngunit naramdaman ni Zhou Suer kung gaano kakilakilabot ang Little World ni Zhao Fang. Hindi ito ang Little World na dapat magkaroon ng isang normal na emperor. Sa itaas ng Dark Sky Inheritance. Your Highness 11th Prince, malapit na tayo sa Dark Sky Inheritance. Napuno ng pananabik ang isang matanda na nakasuot ng kulay abong damit. Mabuti, aasa ako sa iyo. Ang ika-11 prinsipe ay pinabilis ang kanyang bilis. Kamahalan, huwag kang mag-alala. Isang senior ng Heaven Luo Clan ang naroon sa nakaraang pagsubok, at gumugol kami ng maraming oras sa pag-aaral nito. Ako ay 80% na tiwala na kaya kong lutisin ito. Ang nakatatandang kulay abo ay nakaramdam ng pagmamalaki. Mayroon ding isang quasi-sacred lord na dalubhasa sa kanila. Ang kabuoang lakas ng 11th prince ay nasa pangalawa hanggang sa huli, at wala siyang intensyon na maging crown prince. Ang gusto lang niyang gawin ay sundan ang kanyang mga miyembro sa paligid at makahanap ng ilang kapalaran. Ika-11 prinsipe, nandito na tayo. Ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay napuno ng kagalakan. Nandito pa rin ang Dark Sky Inheritance at hindi pa neresolba. Gayunpaman, biglang. Boom! Boom! Bam! Ang lupa ay sumabog, at ang isang bagyo ng sacred power ay nagsimulang magpakita ng nakakatakot na aura. Isang surge ng nakakatakot na kidlat pagkatapos ay kumurap pagkatapos nito. Nakakatakot ang aura. Takbo. Sigaw ng nakatatandang kulay abo. Ang Little World ng Sacred Lord Dark Sky ay nawasak. Talagang may Sacred Lord sa ibaba. Ang quasi-Sacred Lord na sumusunod sa 11th Prince ay natigilan, at agad niyang kinuha ang 11th Prince at tumakbo. Kailangang malaman ng isang tao na ang sinumang grupo na may tunay na Sacred Lord ay malamang na mula sa isa sa 5 nangungunang prinsipe, at kailangan ding malaman ng isa na kahit na ang mga Sacred Lord ay paghihigpitan sa dimensyong ito. Kung ang isang Sacred Lord ay nakapagpalabas pa rin ng gayong kapangyarihan sa dimensyong ito at sirain ang isang Little World, gaano kaya sila katatag? Sa sandaling ito, sa loob ng Great Gun Imperial Palace, ang stone tablet na puno ng mga kakaibang simbolo at marka na lumutang sa hangin ay nagdulot ng kakaibang pag-alon. Sa paligid ng stone tablet ay may 10 malalaking puting screen. Sa pinakagitna ng bawat screen ay isang prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ay nakahanap na ng isang mataas na ranggo na mana. Bulalas ng isang dalubhasa sa ulap. Ayon sa larawan sa screen, ang mana ay mula sa isang taong nasa huling yugto ng Mystic Light Realm. Mabuti, hindi kasama ni Chener ang taong nakasuot ng itim na damit, at si Chener ay pumunta sa mana na sinabi ko sa kanya na puntahan niya. Isang makapangyarihang lalaki sa loob ng bulwagan ng ika-13 prinsipe ang may mahinang ngiti. Ang 6th Prince ay bulag na tumatakbo at nakatagpo ng isang grupo ng mga hayop. Maraming eksperto ang natawa sa kanilang puso. Ang paglilitis para maging Crown Prince ay umiral mula sa simula ng Great Gun Lord Dynasty, at mayroon itong kasaysayan na daan-daang milyong taon. Ang paglilitis para maging Crown Prince ay kinokontrol ng Grand Imperial Hall, at tila, ang mga miyembro ng upper echelon ng Grand Imperial Hall ay maaaring makaapekto sa nangyari sa Imperial Tombs mula sa labas ng mundo. Ang pseudo-Crown Prince seals ay binago ng mga imperial upang sila ay konektado sa labas ng mundo. Dahil dito, ang nangyari sa loob ng isang tiyak na saklaw ng pseudo-Crown Prince seal ay makikita sa labas ng mundo, ngunit ang mga imahe ay bahagyang malabo. Ang pagkakaroon ng kakayahang ito ay nagpoprotekta sa mga prinsipe sa isang tiyak na antas, at pinahintulutan nito ang mga puwersa at pamilya na naghihintay sa labas upang makita kung ano ang nangyayari sa Imperial Tombs. Ang ika-11 prinsipe ay nakahanap din ng mana. Bulalas ng isang tao, at napatingin ang lahat. Gayunpaman, ang mana sa screen ng 11th Prince ay biglang sumabog, at isang bagyo ang nanalasa sa langit at lupa, na naging dahilan upang mas lumabo ang mga imahe. Agad na tumakbo ang 11th Prince at ang 2 pang miyembro. Ang mga nanonood na eksperto sa paligid ng malaking bulwagan ay agad na huminga ng malalim. Anong lakas? Sinong Sacred Lord ang nagawang durugan ang Little World ng isang mana? Hindi kaya nauubusan ang pinagmumula ng enerhiya ng Little World na iyon? Hindi.
malinaw na mayroong dalawang magkaibang kapangyarihan doon. Nakakita ako ng kidlat. Napakabagsik. Sinira lang nila ang mga pagsubok sa loob ng Little World upang kunin ang mana at marahas na pakay. Ito ay dapat na Sacred Lord 10,000 lightning mula sa Sky Suspension Palace. Napasigaw ang lahat. Dahil sa mga screen, naiintindihan ng lahat ang Imperial Tomb sa isang tiyak na antas. Ang presyon ng dimensyon ay napakalakas, kaya't ang mga kakapasok lang ay mapipigilan ng husto, ngunit nagawa pa rin ng mahiwagang ekspertong ito na sirain ang Little World ng mana ng Sacred Lord. Sa kasamaang palad, ang 11th Prince ay nagmamadaling tumakbo at hindi nakita kung sino iyon. Matapos wasakin ang Little World of Sacred Lord Darksky, lumitaw ang isang libingan sa harap nina Zhao Feng at Zhou Suer. Ang Dragon Jade sa katawan nina Zhao Feng at Zhou Suer ay agad na nagsimulang sumipsap sa Dracon at Providence sa malapit. Kasabay nito, sinimulan ni Zhao Feng na kolektahin ang mga bagay na iniwan ng Sacred Lord Darksky. Iba talaga ang kayamanan ng isang imperial na Sacred Lord. Pumasok ang kamalayan ni Zhao Feng sa interspatial ring ng Sacred Lord Darksky at nagsimulang ngumiti. May kakaibang bulaklak noong sinaunang panahon. Lumitaw ang saya sa mukha ni Zhao Feng. Kahit na ito ay isang sinaunang dimensyon, karamihan sa mga damo at puno dito ay pareho sa labas ng mundo. Mahigit 100 milyong taon, dahil sa lahat ng mga prinsipe na natuklasan ang lahat ng mga pambihirang halamang gamot ay naging mas bihira at kadalasan ay umiiral lamang sa ilang mga ipinagbabawal na lugar. Pumunta tayo sa susunod na mana. Sabi ni Zhao Feng pagkatapos kolektahin ang lahat. Tumigil sandali si Zhou Suer. Pakiramdam niya, lahat ng naranasan niya ay ibang-iba sa una niyang naisip. Walang panganib o kahirapan. Hindi na niya kailangang gumawa ng anuman. Magagawa ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang sarili. Pagkatapos bumalik sa ibabaw, biglang tumalon si Zhao Feng sa isang puno, at ang kanyang kaliwang mata ay nagradiated ng soul power. Isang lumilipad na hayop sa langit ay inalipin lamang ni Zhao Feng.